Samantala sa office ni Leo. Pumasok si Lucy, bigla na lang pumasok sa kwarto ni Leo nang hindi man lang kumatok. Habol sa kanya ni Willie. Leo, nakangiting sabi ni Lucy. Nagulat si Leo sa biglang pagpasok nito. Boss, I'm so sorry, hindi ko siya napigilan na pumasok. Humingi ng paumanhin si Willie kay Leo. It's okay, sinabi ni Leo. Pagkatapos ay umalis na si Willie sa office. Humarap sa kanya si Lucy at umupo sa upuan. So, ano ang kailangan mo? Tanong ni Leo kay Lucy. Aba, narinig kong may malaking event na darating. Maaari ba kitang maging date? Sabi ni Lucy habang hinarap si Leo. Sorry Lucy, hindi ko kailangan ng date at siguradong magiging busy ako sa gabing iyon, kaya hindi kita maaasikaso. Sabi ni Leo. Okay lang, gusto ko lang makasama ka sa event na yon. Sabi ni Lucy. Lucy please, bakit mo sinasayang ang oras mo para sa akin? Alam ko, marami ka ring kilala na negosyante, kaya panigurado inimbitahan ka rin nila. Sabi ni Leo. Kahit na, ikaw pa rin ang gusto kong kadate. Sabi ni Lucy. Basta, ayoko, umalis ka na lang. Sinabi ni Leo at tinitigan siya nito ng masama. Sambit ni Lucy habang tumayo at lumabas ng silid. Samantala, papunta na si Serena sa hotel. Nagpunta siya upang makita ang kanyang kaibigan na naglilinis ng lobby. Hey, Sarah, masayang bati sa kanya ni Serena, kasabay ang pagtapik niya sa balikat nito. Jasmine, sabi niya habang nakatingin sa kanya ng mabuti. Tinitigan niya si Serena mula ulo hanggang paa. Nakasuot siya ng mamahaling sapatos, mamahaling damit at alahas. Siya ay mayroon ding isang maliit na makeup. Nagulat siya sa itsura ngayon ni Jasmine, at mukhang iba kaysa sa dati. Masaya silang nagyakap ni Serena. Oo nga masayang sabi nito. Pero hoy, bakit ganyan ang itsura mo? Kailan ka lang nag-resign Huwag mong sabihing nagpakasal ka sa isang matandang mayaman. Sabi ni Sarah. Ha, hindi. Ang cute mo talaga. Masayang sabi ni Serena. Tingnan mo yan, may mga guard ka pa. Baka may kasintahan ka ngayon na sobrang yaman. Sabihin mo sa akin, para makahanap din ako. Sabi ni Sarah habang nagbibiro kay Serena. At inayos ang kanyang buhok at mag-pose ng napaka-sexy. Nakakatawa ka talaga, sabi ni Serena at nagtatawanan sila sa isa't isa. Si Lucy ay agad na lumabas ng elevator, nang makalabas siya, na out of balance siya, at dumulas at napaupo sa floor. Napatingin siya kay Serena na tumatawa sa gilid. Akala ni Lucy ay pinagtatawanan nila siya. Agad siyang lumapit sa kanila. Hoy ikaw, ano ang nakakatawa ha? Sambit ni Lucy habang papalapit sa kanila na galit. Tumingin si Lucy sa isang babae na may cleaner card, at mukhang mahirap. Kaya lumingon siya sa janitor. Anong nakakatawa? Wala kang karapatang tumawa, sabi ni Lucy. Sambit ng babae sa harapan nila. There stood a fine lady who was blessed with a gorgeous face and a slim figure. She dressed well and wore a long high heels. She had dark brown, curly locks. Her lips were dyed in deep red, and wore a sexy dress that fit her body figure. Nagkakamali ka. Nagkwekwentuhan lang kami, sagot ni Sarah. Hindi mo pa nagagawa ang iyong trabaho, at ngayon nakikipagtsismisan ka na. Gusto mo bang ma-fire dito? Sabi ni Lucy. Teka, bakit mo ako papaalisin? Wala naman akong ginagawang masama. Sigaw ni Sarah. Aba, wala naman kaming ginawang mali. Bigla kang lumapit sa amin. Sagot din ni Serena. Habang sumisigaw, naririnig sila ng mga taong nakapaligid sa lugar sa kanilang pagtatalo. Maraming tao ang papalapit sa kanila. Agad na kinontak ng bodyguard ni Serena si Leo, upang ipaalam ang bagay na ito. Wala kang karapatang pagtawanan ako. Hindi mo ba alam kung sino ako? Maaari kitang paalisan sa hotel na ito. Lalo na ikaw. Sa ngayon, tatanggalin kita sa trabaho mo. Sabi ni Lucy. Lumapit sa kanila ang supervisor ng hotel, para malaman kung ano ang nangyayari. Excuse me ma'am, ano ang nangyayari? Kailangan niyo po ba ng tulong? Sabi ng supervisor. Ang empleyado mong ito, pinagtatawanan ako. Sabi ni Lucy habang nakaduro kay Sarah. Tumingin siya kay Sarah, na may kahulugan. Sir hindi namin siya pinagtatawanan, nagkakamali siya sa amin. Sabi ni Sarah.
Humingi ka na lang ng tawad. Sinabi ng supervisor. Ngunit sir, hindi ako guilty. Sabi ni Sarah. Oo tama, hindi siya guilty. Sabi ni Serena. Tama, gusto kong humingi ka ng tawad. Pareho silang kailangang humingi ng tawad. Sigaw niya at tinuro si Serena. Hindi namin kailanman hihingi ng tawad sa iyo, dahil wala kaming nagawang mali. Mariing sabi ni Serena. Doing the same as what Lucy had done to her, Serena eyed her from head to toe and rolled her eyes. From a pompous expression, Lucy alarmed at Serena sourly as she clenched her fists in anger. Ang mga mahihirap na tulad mo, ay hindi dapat pahintulutang pumasok sa hotel na ito. Sinabi ni Lucy, isang ngiti ng pangungutya ang nasa mukha ni Lucy. Saktong paglabas ni Leo ng elevator, at kita niya ang eksenang iyon, habang nagtatalo sila. At maraming mga tao roon na nakapalibot sa kanila, ay nagtataka tungkol sa kanila. Agad na lumapit sa kanila si Leo. Anong kaguluhan to? Sabi ni Leo. Napatingin silang lahat kay Leo. Agad na lumapit si Lucy kay Leo, at hinawakan nito ang braso ni Leo. Oh Leo, well here you go, parang pinagtatawanan nila ako, ayaw nilang humingi ng tawad. Kaya i-fire mo siya. Sabi ni Lucy. Bakit? Agad na tanong ni Leo. Habang pinakawala ng kamay ni Lucy sa braso niya. Sir, hindi lang pagkakaintindihan. Hindi namin siya pinagtatawanan. Lumapit lang siya sa amin bigla, habang nagkwekwentuhan kami. Paliwanag ni Sarah. Totoo ba yan? Tanong ni Leo kay Serena, habang nakatitig sa kanya. Oo, bigla siyang lumapit sa amin. Kaya hindi tayo hihingi ng tawad sa kanya. Matapang na sabi ni Serena. Huminga ng malalim si Leo. Baka Lucy, na misunderstanding mo lang ito. Sabi ni Leo. Pero Leo, tanggi ni Lucy. Ngunit hindi siya pinansin ni Leo, at lumipat siya kay Serena. Let's go. Sabi ni Leo at kinuha ang kamay ni Serena at naglakad na palayo. Sumunod naman ang mga bodyguard sa likuran nila. Laking gulat nina Lucy at Sarah, nang makita si Leo na nakahawak sa kamay ni Serena. Sige na, Sarah bye. Palem ni Serena kay Sarah habang kumakaway sa kanya. Nagulat si Sarah, ngunit hindi siya makapagsalita. Kumaway lang din siya kay Serena, habang pinapanood silang naglalakad palabas ng hotel. Sinundan sila ng kanilang mga guard, at binuksan ang pintuan ng kanilang sasakyan, at sumakay na sila sa mamahaling kotse, na nakapark na nasa unahan ng pasukan. Sino ang babae na iyon? Tanong ni Lucy sa sarili. Nagulat din siya nang makitang kasama ni Leo ang babaeng iyon, at magkahawak ang mga kamay. Napanganga siya, sino ang babaeng iyon na kinumpronta niya kanina? Habang nasa isip ni Sarah. Ano yun? Girlfriend ba siya ni boss? Tanong ni Sarah sa sarili. So, kaya pala nagbago na ang pamumuhay, at nagkaroon siya ng bodyguards. Ang swerte ni Jasmine. Sana ako din, makahanap ng mayamang boyfriend dito. Bulalas ni Sarah. Hindi siya makapaniwala na nakahanap si Jasmine ng isang mayamang lalaki, tulad ng kanyang boss. Mayaman, mas bata at napakagwapo. Masayang masaya siya para kay Jasmine. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paglilinis. Nang dumating sila sa villa, agad na pumasok si Serena sa kanilang silid. Sinundan siya ni Leo. Binuksan niya ang kabinet at namili na maisusuot. Si Leo ay yamakap sa kanya, habang naghahanap siya ng damit na maisusuot. Pagod ka ba? Pabulong na tanong ni Leo sa kanyang tenga. Hindi naman masyado. May ba tayo? Sino ba yung Lucy na iyon? Parang ang close nyo ata sa isa't isa. Pagtatanong ni Serena. Hayaan mo na siya. Wika ni Leo. Pinaharap ni Leo si Serena sa kanya. Hayaan. Mayroon ba kayong relasyon? Sabihin mo na sa akin. Inis na pagtatanong ni Serena. Wala. Mag-relax ka nga lang. Wala kaming relasyon. Wika ni Leo. Sino iyon? Bakit ang close nyo yata, at may paghawak pa sa braso mo? Tanong ni Serena ng pag-alit. Huminga ng malalim si Leo bago sumagot. Well, siya ang anak na babae ng isa sa aking mga kasosyo sa negosyo. Ganun lang talaga siya, pero di ko pa iyon nakakasama kahit saan. Dahil simula nang nawala ka, hindi pa ako nakipag-date sa ibang babae, dahil umaasa ako na babalik ka sa akin. Palambing na paliwanag ni Leo, habang hawak sa mukha ni Serena. Talaga, hindi ka ba nagsisinungaling?
Paninigurado ni Serena, habang nakataas ang kilay. Iyan ang katotohanan. At hindi ko kailanman pinagsinungalingan ka. Wika ni Leo. O okay, wika ni Serena. So, okay na ba tayo ngayon? Wika ni Leo habang siya ay ngumiti kay Serena. At tumungo si Serena bilang pagsang-ayon. Si Leo ay hinalikan siya sa mga labi at niyakap. Ang halik na iyon ay banayad, pero agresibong halik ang tugon ni Serena. Dahan-dahan niyakap ni Leo si Serena, ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa likod ng ulo nito, at ang kanyang kanang braso ay nakayapos sa tagiliran ni Serena. Habang hinahalikan siya ni Leo, ay naramdaman niyang hinihila siya nito papunta sa higaan. Agad niya itong pinigilan, at hininto niya ang paghalik dito. Sandali lang Leo, maliligo na muna ako. Wika ni Serena. Okay, tara sabay tayong maligo. Wika ni Leo. Ha! Nagulat si Serena sa sinambit ni Leo, pero hindi niya na lang ito pinansin. Dumiretso na si Serena sa banyo at naligo. Agad naman sumunod si Leo sa kanya. Nagulat si Serena sa pagsunod ni Leo sa banyo, galing sa kanyang likuran. Kumuha na siya ng shampoo, at nilagay sa kanyang buhok. Habang si Leo naman ay kinuha ang sabon at nagsabon ng kanyang katawan. Nang matapos si Leo, ay si Serena naman ang kanyang sinabyunan. Hinawakan niya ang balikat ni Serena, pababa sa braso at katawan. Ang banayad na paghawak ni Leo, ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Serena. Ang mainit na kamay ni Leo na humahaplos sa kanyang katawan. At ito nga ay bumaba na sa kanyang tiyan, bumaba siya at kinuskos ang mga binti ni Serena ng maingat, at itinaas na ni Leo ang kanyang kamay sa pagitan ng mga binti nito. Ramdam na ramdam ni Serena ang paghawak ng kamay ni Leo sa kanyang katawan. Ang katawan ni Serena ay nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Hinawakan niya ang kamay ni Leo, at nagpatuloy sa pagligo, habang dumadaloy ang tubig sa katawan ni Serena, hinagod naman ni Leo ang likod ni Serena, gamit ang kanyang mga daliri, simula sa balikat hanggang pababa, habang ito ay may bahagyang pagpisil sa katawan ni Serena. Naramdaman niya ang peklat nito sa likod, ang peklat ng nakaraan. Daang-dahan na hinalikan ni Leo ang gilid ng kanyang leeg, pababa sa kanyang balikat. Naaamoy ni Leo ang halimuyak ng sabon sa katawan ni Serena, kaya naman ay nakaramdam din ito ng ibang init sa katawan niya. Bahagya niyang niyakap si Serena, hinaplos ang bewang at dahan-dahan na umakyat sa kanyang balikat. Hinawakan ni Leo ang balikat niya. Nahiya si Serena sa ginawa sa kanya ni Leo. Dahan-dahan hinalikan ni Leo pababa sa likod si Serena. Naramdaman ni Serena ang paghalik nito sa kanyang peklat. Iniharap siya ni Leo, at masayang hinalikan sa labi si Serena, na parabang sabik na sabik. Niyakap niya ito ng mahigpit, at hinhila papalapit sa kanyang katawan. Ang mga kamay ni Serena, ay nakahawak sa chest ni Leo. Pakiramdam ni Serena ay parang lalabas na ang puso niya sa dibdib sa sobrang kaba, ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang kanyang mga hininga ay parang kasing init ng panahon. Ang masasarap niyang mga labi na parang natutunaw na parang tsokolate sa kanyang bibig. Ang haplos ng kanyang kamay, ay nagbibigay ginhawa sa aking katawan, at nagbibigay ng kakaibang pakiramdam na parang gustong kumawala. Nothing could have possibly meant more than them, nothing could have more beauty than this moment. Serena's small hands hold his shoulder pressed into her, the way her round eyes fluttered to a close. She fit into him like a glove, her kiss like the beating of a butterfly's wings, soft until it became addictive. It was the murmuring, cool breeze of a cold evening. It was a red, blazing fire, yet a gentle. Her body remembered not only how much they loved, not only the beds on which they lay, but also those desires for her that glowed plainly in the eyes, and trembled in the voice, and some chance obstacle made futile. They were so breathless when they reached their happiness. They came out of the bathroom and dressed. They lay in bed and slept sweetly. Another night so sweet and lovely.